Dalawang araw na nga at Pasko na mga guys. Medyo tahimik nga ngayon sa aming bahay. Pero ito na nga ang mga kaganapan bago magpasko. Bali pumunta nga muna kami ng inay kasama si Jacob din sa bahay ng mga nanay. At nagsisimula na nga daw magsalang na ring aming titikuyin. At ngayon na nga lamang ako makakapanood kung paano nga ba gawin aring tikoy na are. Pagdating nga namin ay nakasalang na at tatakluban na nga daw. Buti at naabutan pa namin. Ay ari nga daw 3 kilong mahigit ata. Ay una pa daw nagpagiling ng madaling araw dahil daw sa sobrang haba ng pila sa pagpapagiling. Ay tuwing Pasko nga ho at bagong taon, hindi mawawala sa handaan aring ating tikoy. Kaya naman syempre, palagi nga rin tayong may handang tikoy. Sa pagluluto nga daw ho ng tikoy, ay ito nga daw ho yung mas madali kaysa sa pagluluto ng kalamay at kailangan mo lamang daw itong bantayan. Ay ari ho mga taga-bantay, talaga nga namang sayang-saya ang nanay Ay bukod nga ho sa pagbabantay ng tikoy, ay syempre kasama sa ating daily routine ang pagbabantay na rin batang ari na ayaw naman ho sumama sa akin. At dahil nga ho ayaw sumama sa akin na rin batang ari, ay tayo na nga lang ho ay magtingin-tingin ng pwedeng makapihin. At dini nga ho sa amin ay kaping barako ang palaging inihahain. At kung ikaw nga ho ay may kaping barako, syempre papartneran nga ho natin yan na ring suman. Ang gawa ko nga ho sa sumang ari, isasawsaw sa asukal para nga ho talagang damang-dama ang sarap. Maya-maya pa nga ho ay may narinig na ako na may nagkakatay na pala ng baboy dini sa aming likuran. Ay ari na nga ho at kinakatay na yung panghanda nating baboy. Ay ako nga ho ay nanonood din sa bandang malayo at talaga nga namang hindi rin nga ho biro ang pagkakatay ng baboy, lalo't lalo na kayo'y dadalwa lamang. Abay talaga nga namang saludo ako sa mga magkakatay ng mga baboy. Bali nga ho hinati lang sa 4 itong kanilang kinatay na baboy at ang tatay nga daw ho ang magtatadtad ay wala pa nga ho din sa bahay. Inutusan na nga din pala ho ako ng inay na magpabariya daw ng 1,000 at wala nga daw hong ibabaya doon sa nagkatay ng baboy. Ay nadaanan ko nga ho din si makulit na si Mokay. Gusto nga ho lumabas ng cage. Nadaanan ko nga din ho din si Tuwala. Nakatatapos lamang mag-breakfast at talagang relax na. Hindi ko nga rin ho napabariya at wala na nga daw ho mga bariya din sa aming kahanggan. Abay dumating na rin pala ho ang tatay. At ayan, tapos na nga rin ho ang pagkakatay ng baboy. Sakto-sakto ang kanyang dating. Nagsasangkot siya na nga rin ho ang inay ng baboy para nga ho mapakain na natin yung mga nagkatay ng baboy bago sila umalis. Nang makaluto na nga ho ang inay, ay di syempre tayo nga ho'y magkakain na kasama na nga ho natin yung mga nagkatay din ng baboy at ako nga ho'y kumuha din ng isang malaking tipak ng atay. Ay atin na nga hong titikman aring niluto ng ina. Ay talaga nga naman pagkakainit pa'y kinuha na. Ay di ayan ang nangyari. Hindi nga ho natin makagat ng ayos. Ay talaga nga naman hong napakasarap nitong ating first bite. Ay di ang lasa ko nga ho ay hanggang bagong taon na itong kainan na ito.